I-share mo na yung ano, yung Sa, feeling mo. sa dami kong napuntahan na na-interview, siya lang yung parang ano pa, sobrang lalim yata ng problema ni ate. Mm. Sa pagkawala ni mama? Isa na rin po din. Sige, ano ba hindi mo makalimutan kay mama? Ano po na nawala siya na hindi naman lang namin naparana sa kanya yung maginawang buhay. Kung naririnig ka ngayon ng mama mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sorry. Sorry po. Okay, but sorry. Eh, di po kasi ako nakauwi nung hanggang mawala po siya. Tinis ko po na hindi po umuwi kasi kahit alam ko po yung ganun po yung kalagayan niya. Sinis po, hindi ko man po na naalagaan. Tapos napunta yan sa huling pagkakataon. Tapos gusto na pa akong makita. Hindi pa ako makita. Hindi pa ako umuwi. Paano mo matutulungan yung magulang mo maging maayos? Yun po yung pinakamasakit sa lahat, yung hindi mo na nabigay yung maayos na buhay para sa kanila. Lalo na po kay mama. May laman pa naman. Nalungkot naman. Para po laging puno. Kahit 2 kilo. Tama nga naman, para laging puno nga naman. Matatakpan naman. 50-50 lang ho, Katekram. 50-50 lang po. Oh. 50-50 lang po, Katekram. 100. Yung medyo... Okay ba? Iusog mo, are. Kulang sa height. Ganire. Okay. Ate. Dito kami ngayon, Katekram. Sa taas po ng bundok. And then, nandito kami ngayon sa mga pamangkin ni Tita Joven. Ay, anak ng pinakapanganay namin, pinakapanganay talaga namin na kapatid. Gusto niya gusto pong pa-share ni Tita yung kwento ng buhay ng mga nag-ALS. Opo. Kahit ganito yung kalagayan ng buhay, pero Sila ay mga late na pag-aral na ito, pero kahit paano determinado makatapos sa pag-aaral. nalungkot lang ako, puro babae, tapos wala yung kakamatay lang noong October 9. Tapos yung tatay nasa malayo. Trabaho ba? Nasa bundok. Okay, sige. Pakilala muna natin yung pinakapanganay. Si Ate Erika. Sige po ka dito, ate. Si Ate Erika, ilang taon na po? 24. 24. Tapos sumunod, Erika. Tapos sumunod RV. RV, ilang taon na po kayo? 20 po. 22. Tapos ikaw na ate? Arlene po. Arlene, 20. Tapos si ate? Juby po. Juby. 18. 18. Tapos sabi nga ni tita mo, kaya gusto ko yung pakamusta dahil proud siya sa'yo. Tsaka ito rin pala, Nay. Ako, nag-aral din. Kabayan sila. Nag-aral din yung alas ngayon. Kahit na ito may bata, may baby na. Ano sa tingin mo yung mapupulot na aral ng mga kabataan sa kwento ng buhay mo, ate? Ano po, hanggat may nagpapaaral, hanggat kaya, mag-aaral po. Hanggang para po makatapos, tapos matupad po yung mga pangarap. Kahit po may mga problema, hindi naman po talaga, ganun naman talaga po, may mga problema pong dumadating. Ngayon po, kahit po wala na po si mama sa amin, andito pa rin naman po kami, magkakasama, magkakapatid. Kaya po namin. Kaya huwag pong susubuko. Parang maiyak na si ate.
Ba't ka parang maiiyak? Gusto ko malaman ba't parang maiiyak. Umiyak po yung dalawa pumasok. Happy lang. Laban lang, laban. Okay. Kasi maraming kabataan ngayon, sapat-sapat yung tuition, yung baon. Kumbaga sobra-sobra pa pero tamad pumasok. Hindi pinagbubuti yung pag-aaral. Ba't ikaw, hirap na eh. Kumbaga kahit yung makakain siguro nila, baka hirap ng kunin ngayon. Minsan po, pero Tawa ko dyan. Bali na ho pala sila, Sham. Siyam. Nasaan yung iba? Si Oliver, yung tumutulong sa amin doon. Erickson po ang pangalan. Erickson. Erickson yung kanina yung nakamotor po. Yung Erickson. bumili doon sa tindahan. Sige po yun. Nasaan yung iba pa? Kasi ang wala po, yung tatlong lalaki. Mahon pa sa Eko. Si Eko. Nasa labas. Po, tsaka si Iman. Hmm. 5 lalaki ba? 4 na Limang babae? lalaki, tapos 4 na babae. Sa inyo magkakapatid, sino yung tumayong parang pangalawang magulang niyo? Parang nanay. Nanay, tatay. Yung sa amin kasi yung isa kong kapatid, lagi kasi naiiwan dito sa bahay. Hmm. Yung mga bata pa kami. Lalo na nung nag-start ako na mag-aral. 2010 yata yun. Nung inuwa ako ng tito ko na yung pangalawang kapatid nila papa. Yung may pigirin po Yun, kinuha ako noon. Lagay ko lang to ate para marinig. Ano pa lang yun 2010. Wala pa kasi kaming bahay nandito Sa bundok pa talaga kami. Tapos bumababa lang kami din kapag magbabiyahe ng niyog. Lang ang kinabubuhay namin dati nun. Kasi may maraming niyog dun sa bundok. Lang, magbebenta lang kami dito, tapos aahon ulit. Ganon yung buhay namin dati. Maliliit pa kami. Tapos salit-salitan lang kami na, yung isa kong kapatid na sumunod sa amin. Dahil si kuya sa kasi di ko, lagi ding wala. Kasi sa mga tita-tita rin namin, ganun. Kasi pinag-aaral din sila pero hindi rin nakatapos. Kasi syempre, mahirap talaga kapag yung hindi, yung hindi yung mismo magulang yung nagpapaaral sa'yo. Kaya nag-stop din sila. Ako naman po, nag-start ako mag-aral dun sa parang babagsak. Lumalagit ako. Yung nag-start ako mag-aral ng 2010. Yung ganawa ako ng tita ko. Tinapos ko lang yung grade 1. Tapos inuwi din ako din kasi yun nga, mahirap talaga mag-aral kapag pinag-aral ka lang. Tapos syempre, iba din yung trato. Ganun. Tapos iba rin yung makakarating sa magulang mo. Kunyari, masama kang bata, ganun. Parang may hugot ka, may pinaguhugutan ka. Bakit? Sige, kwento mo sa amin. Nabalikan ko lang yung mga pinagdaanan ko dati. Yung mga nangyari. Kasi sobrang hirap po talaga ng buhay namin. Hindi ko na kaya to. Sige, iiyak mo lang. Huwag kang mag-alala, malapad naman ito pamunas. Hindi naman yan iiyak mo lang para gumaan yung dibdib. Hindi ko... Sige po. Sige po, Hindi ko rin kasi ilabas niyo yung laman. Hindi ko kasi ma-explain pero sobrang hirap po talaga nung wala nang bata pa kami hanggang ngayon. Yung pinakahuling pag-aaral ko po kasi, palipat-lipat po kasi talaga ako ng pag-aaral kung sino-sino lang kumukuha sa akin. Tinatanggap ko po yun kahit na pinapayagan na ako ng kanila mama. Pero tinatanggap ko po yun kasi nga syempre gusto ko makapag-aral. Tapos din, isa rin yun siguro sa yung naging influensya ng yung pilit ko na makapag-aral. Isa rin siguro yung sa naging influensya kung bakit nag-aaral din yung... So yan, si Arbe, gustong-gusto rin yung mag-aral nun Dahil kinuha ako nung tito ko na yun na mag-aral. Iyak na kasi gusto niya rin mag-aral. Tapos nung nag-grade 3 naman po ako, nung nag-grade 2 po ako, San Jose po ako Grade 1 sa Pasig. Tapos nag-grade 3 ako,
Cavite naman po. Mm. Kasama ko na po siya ron. Tapos yun, na-stop na naman. Mm. Dito na kami, bumalik na kami dito kasi gusto niya nga rin na makapag-aral kami lahat. Ganun. Mm. Sinikap namin makapag-aral Ito ka, kami. Baka biyak ka na rin ka dyan. Nanay Jordan, iyak na din. Hindi mo kinaya Parang lalim ng mga ano. Hindi mo kinakaya tano. Parang ang bigat ng laman ng mga puso ng mga bata. Hindi, mahirap talaga yung ano, walang kasamang nanay, di ba? Opo, lalo na po nung nawala din po sila mama. Si mama. Nakakahawa kasi kayo eh. Ayan. Hindi ako nga umiyak. Budiding, alika dito, tulungan mo kami umiyak. Intro pa lang yun. Intro pa lang. Kapon pa ko iyak ng iyak. Pinapanood ko kasi yung mga vlog ni Sir eh. Mm. Puro na lang ako iyak. Dami kasi ito. Sabi nga nung mga katekram natin, ano muna, good vibes muna kasi baka daw magkasakit na sila sa puso. Kasi yung kwento ng buhay natin, totoo naman talaga. Wala kaming... Kahit naman sad, kailangan pa rin tumawa eh. Tama. Sige, mamaya na natin kakausapin si ate. Medyo malalim po yung kanyang pinag-uugutan. Gusto ko malaman pala, anong natapos mo muna ate? Ano po? ALS po. Ano yun eh. Sinong din. Puro ALS po kami. Hindi, nag-ano po kami. Natapos ko po yung grade 6. Tapos, nag-ALS po ako. Tapos, nung naipasa ko po yun, 2018 po kasi yun eh. Last batch siya na pwede mag-college pag naipasa mo. Ang problema naman po nun, wala akong panggastos pang college. Yun po yung problema. Kahit pangkain, wala eh. Wala, basta walang susuporta sa pag-aaral. Ay. Si ate, anong grade po kayo natapos? Ano po, secondary ALS po. Nag-ALS din po ako pagkatapos ko po ng grade 6, nag-ALS din po ako ng secondary. Kaya pala ganun na lang kaano si tita nyo, napuntahan ko kayo. Parang ang lalim ng problema ni... Ang pangalan ni ate? Pwede yan. RB. Sige, kwento mo sa amin yung problema. Share mo na yung ano. Sa dami kong napuntahan na interview, siya lang yung parang ano pa, sobrang lalim yata ng problema ni ate. Baka kailangan niya ng yakap ng mga kapatid. Baka kailangan ng yakap niya ate. May problema siguro. Puntan mo nga si ate. Pagkawala ba ng mama niyo? Pagkawala ng mama niyo? Marami po eh. Patong-patong. Inom ka? Okay ka lang? Parang sakit naman ng ano natin. Baka naiya ka lang magsabi doon sa tuition fee mo. Hindi po. Magkano ba? Hindi naman about sa asawa mo. Hindi po. Sa pagkawala ni mama.
siya na rin po din. Sige, ano ba hindi mo makalimutan kay mama? Ano po na nawala siya na hindi naman lang namin naparaan sa kanya yung maginawang buhay. Okay. Parang nangangarap ka na mabigyan niya ng magandang buhay. Opo. Sige, ano mo lang yung nararamdaman mo para maginawaan yung dibdib mo. Nung nawala siya? Bago po kasi mama nawala, medyo nagtalo po kasi kami nun. Ah. Pwede malaman ano yung pinagtalunan niya? Tungkol po sa pag-aaral namin magkakapatid. Anong sabi mo sa kanya? Ngayon, pinagsisisihan mo yun, yung ginawa mo na yun. Pero pagka pinagsisihan mo na at humingi ka na ng tawad kay God, huwag mo nang dibdibin. Basta isinuko na natin kay God, humingi na tayo ng tawad. Okay na yun. Pinatawad na tayo ni God. At alam na ng mama mo yun. Ang mahirap lang, nakikita ka ng mama mo ngayon, nahirapan kang ganyan. Mas malungkot siya pag nakikita ka ng mama mo na nakikita ka niyang naghihirap, nagdudusa. Basta hiningan mo na ng tawad, hiningi mo na yung pagpapatawad, humingi ka ng tawad kay God. Huwag mo na yung dibdibin pa. Pinatawad na tayo nun. Doon sa nangyari, di ba natuto tayo doon? Ate? So alam na natin yung mali. Huwag na maulit. Basta kung ano man yung nararamdaman mo. Ano man yung bigat ng ating mga problema, iniisip. Yan mo lang kay God. Isuko mo lang lahat kay God. Kasi pagka hindi mo sinuko yan kay God, at dinala mo yan araw-araw, mapapagod yung puso mo at isip mo. Kaya kung ano man yung pumabagabag sa puso at isip mo, bitawan mo na. Yan mo lang kay God. Kasi mapapagod yung puso at isip mo. Mas gumana ba yung nararamdaman mo? Medyo po. Okay. Basta ito lang gusto kong iwan sa'yo. Mas nahihirapan si mama mo kung nakikita kang ganyan. Huwag mong ilugmok yung ano mo, yung buhay mo sa nangyari sa mama mo. Ikaw yung talo. Pag di ka lumaban. Dito, kumusta yung pag-aaral mo? Lagay ko muna. Dito ka kay tita. Lagyan kitang mic. Okay, sa ngayon, Als, anong grade yung inire-review mo? Ano po? Bali, junior high po. Junior high school. Junior high school. Kumusta yung pag-aaral mo? Okay naman po. Bakit mo muna pala gustong mag-aral, makatapos? Dati po nung nandito po si mama, gusto ko po sana yung maano po, Upo ka, bunso. yung mababago po sana yung buhay namin, tapos maranasan po ni mama na yung magandang buhay bago po sa mga Parang si ate mo. okay. Wala na Mm. Pero sa ngayon po, iniisip ko na lang po, andyan naman po yung mga kapatid ko. Kung naririnig ka ngayon ng mama mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sorry. Sorry po. Okay, but sorry. Huwag mo din sabihing inaway mo din ng mama mo. Hindi po kasi ako nakauwi hanggang mawala po siya. Bakit? Nasa trabaho po ko. Nagtatrabaho ka na pala?
Pero umalis na po ako nito kasi po mag-aaral ako. Oo. Kasi? Mag-sorry kasi Mm. hindi po ako nakauwi. Mm. Hinahanap po kasi ako ng hinahanap. Tapos, para po tiniis ko po na hindi po umuwi kasi kahit alam ko po yung ganun po yung kalagayan niya. Sinisip po, hindi ko man na po naalagaan. Mm. Napunta yan sa huling pagkakataon. Mm. Tapos gusto na po akong makita. Hindi pa ako makita. Hindi pa ako umuwi. Iniisip ko na lang po ngayon na okay na rin po yun. Makapagpahinga na po siya. Hindi na po siya mahirapan. Mm. Ayun na lang po yung iniisip ko. Gusto ko malaman ano yung gusto mong maging pala. Teacher po sana. Okay. Ba't gusto mo maging teacher? Gusto ko po yung mga kabataan, yung para mong po, maging guro po ako, maging isa po ako sa dahilan para matupad din po yung mga pangarap nila, yung maging estudyante ko po kung sakali. Ganun. Mm. Matuturoan ko po sila. Paano nyo pinaglalabanan yung wala na yung mama niyo? Ikaw muna ate. Kasi kayo-kayo lang dito. Yan, walang bibigyan. Unang-una po tiwala lang sa Diyos. Iyon lang po yung hinahawakan ko ngayon Tama. Kasi may plano si God. Mm. At saka po kasi hirap na rin po kasi si mama Mm. Ganun. Kaya okay na lang din po mahinga siya. Na lang din po yung pinangaan namin. Parang pinanghahawakan namin na hirap na si mama. Kailangan niya na magpahinga, ganun. Mm. Ano yung hindi mo makakalimutan kay mama mo? Konti lang din po kasi memories ko kay mama Mm. Yung siguro yung mga paalala niya ng mga bata pa kami. Mm. Ayun po, laging magdasal, ganun. Yung mga paalala ng magulang sa anak, ganyan po. Ayun din po yung mga babalik sa alaala ko ngayon. Mm. Na wala na siya. Doon mo lang po talaga maiisip kapag wala na Yeah. Sabi ni Bonso tsaka ni ate kanina, sabi ko kasi yung parang pinagsisisihan sa buhay. Ikaw, ganun din. Hinawan mo rin ba si mama? Hindi naman po. Nung nawala po kasi si mama, kasi lagi po, mula nga nung bata ako, lagi din nakawala. Tapos nung nag-asawa na ako, nalayo ako. Napunta pa nga po ako ng Mindanao. Tapos hindi ko po alam kung bakit gustong-gusto kong umuwi. Yun pala, na yung huling taon na makakasama ko si mama. Parang hindi ko rin alam, kahit wala akong kakayanan, pero parang gustong-gusto kong bumawi. Ganon. Hindi ko rin alam po kung bakit ganon, pero yun pala, naisip ko, yun pala yung dahilan kasi yun na yung pagkakataon na, huling pagkakataon na makakasama ko siya. Mm. Hindi ko man, ayun nga, katulad po na sinabi ng mga kapatid ko, yun yung pinaka masakit sa lahat, yung hindi mo na ibigay yung gusto mo para sa magulang mo. Kahit yung alam mo sa sarili mo, wala kang hinihingi na, parang hindi mo na in-expect yung, kahit di mo naranasan yung pagiging magulang nila, hindi ka na nila napag-aral, pero yung hindi ka dun dumipende, pero yung inisip mo na lang yung bilang anak, paano mo matutulungan yung magulang mo maging maayos. Yun po yung pinakamasakit sa lahat, yung hindi mo na ibigay yung maayos na buhay para sa kanila. Lalo na po kay mama. Ayun po. Anong may papayo mo sa mga kabataan? Unang-una po, ano man po yung pagsubok natin sa buhay, huwag po natin kalimutan na manalangin, magdasal, tumawag sa Diyos. Yun po yung pinakauna. Unang-una po sa lahat. Kasi yun din po yung kinakapitan ko ngayon. Yeah. Pangalawa po sa kahit gano'n man po karaming problema, magpatuloy lang po tayo. Think positive lang po. Ganun. Kasi lahat naman po ng problema natin sasagutin din po yun Basta wag lang tayo sumuko sa buhay.
nasagutin man. Ibibigay din po yung negadi, basta wag lang tayo sumuko. Matatapos din lahat yung mga paghihirap, pagsubok na dumarating sa buhay. Basta wag lang po susuko. Si ate, ano yung natutunan natin sa buhay na gusto mong ma-share sa mga kabataan ngayon? Lalo na yung mga kabataan ngayon, binibigay na lahat ng mga magulang, nagpakalayo-layo na sa ibang bansa, Po, tama. ginugutom na yung sarili, kahit di magmerienda, may padala. Ang mahirap, pag-uwi ng nanay at mga magulang nila, may anak na pala, may apo na sila, hindi pa alam. Ano po, pagka yung pinag-aaral po, mag-aaral na mabuti. Huwag po yung magbubulakbol ganun kasi marami pong kabataan na gusto mag-aaral na hindi kaya pag-aralin ng magulang. Si ate yata hindi ko pa masyadong narinig yung boses. Hindi pa. Nawawala ka kasi. Tatago ka. Tatago ka. Pero kung gusto kong i-rate yung mga puso nyo, 1 to 10, gaano ka kasaya ngayon? Ano? 8, pero kasi blessed pa rin eh. Dahil? Dahil sa, sa unang-una, dahil sa pamilya ko na, sa anak ko, sa asawa ko, sa mga kapatid ko na healthy pa rin. Kay mama naman, blessed din po ako kasi kahit hindi man po siya gumaling, nakapagpahinga naman na po siya eh. Hindi niya na nararanasan yung hirap dito sa lupa. Iyon na lang po kasi iniisip ko eh. Yung okay na siya. Si ate, 1 to 10, gaano ka kasaya ngayon? Depende po kasi. Siguro po 5 kasi. Kunin ko lang ate, medyo mababa yung ano niya. Siyempre, ilang buwan pa lang po nawala si mama. Nai-miss na po namin siyempre. Okay, 8, 5. Ikaw ate, 1 to 10, gaano kasaya? 3 na lang. Si Bunso, 1 to 10, gaano kasaya? 5 din. 5. Siya pala yung pinakamaano. So, 8, 3, 5, 5. Okay. Napansin ko kanina malinis eh. Ito yung kanilang sala. Ito yung kusina. Malinis ah. Katekram mo, pakita mo nga ko yun. Putin na lang. Buti na lang paglinis ako. Kakalinis ko lang eh. Yun lang nakalimutan. Hindi ko tinuloy eh. Papagal na ako. Ang gagaling. Puro anay lang, walang anay. Mga bata na to. Pag kasi ito maglinis. Pwede pa bukas no? Sa kaldero. Wala po laman. Bakit? Gulay. Nampot naman ako. Okay, ito. Wala. Papaya. Pero healthy yan, yung papaya. Ang ganda, pili lang kayo. Mabango. Pero noodles pa rin yung amoy. Organize na organize yung bahay. Pwede bang kuha nito pa yung mga organizer na Ito po. Pero siya na. Saan niya nabili to? Ano ba yun? Langgana. Ano yun? Ano Langgana. to? Wala kang mabibili nito talaga. Wala ba? Langgana yun. Langgana. Alam mo Langgana na binutas. Oh. Galing. Stig, sino kaya ang... Uy! Nagtangkad ng sorry po. Pang pandak lang po yung bahay namin eh. Katekram, ito idea lang ha. Pwedeng ganito. Kung wala po kayong pambiling Lababo. lababo, yung planggana nyo, butasan nyo lang medyo malaki, tapos maliit dito sa gilid. Ang galing. Malastik. Napaka-creative na mga bata. Sino pong gumawa? Christian. Si Christian po, sir, yung nakuha kong buho.
Si Pre Napaka-creative ng mga batang aray. Yung second floor. May second floor din pala kayo. May ari o. Eh, doon po kami natutulog eh. Ah. Ang gaganda pala. Ayaw nga pala, ang papa niyo kailan uuwi. Paano ko siya mamimit? Lakad daw. Lakad daw kayo guys. Guys. Ito pala yung second floor. Ayan si ate, kayang-kaya na eh. Kanta niya ng mahihirap. Pero masaya. Pang Miss Universe ang Bunso, ikaw na. Kaya lang iniisip ko kung sasakay tayo lahat dyan, baka hindi kaya yung mag-collapse. Hindi ko alam eh, hindi na yata Sige. Ano na Puton lang. na pala. Dito lang. Nagkakatidagdag ang brace mo din eh. Oo, parang ganun. kasi yung mga Tayo akit lahat baka. Okay na. Hindi na tayo lahat. Collapse pagka sumakay ka kuya. Ay, hindi, Malaki Ay, ka. siguro ito kasi parang ano na siya. Bumigay na. Pero medyo kasi po ano eh, pasira na rin po. Kaya po gumagawa na po kami ng bahay sa baba. Kasi wala pang pambubong. Saka ano. Hindi pa ng pambubong eh. Para pang dingding. Sige. May laman pa naman. Nalungkot naman. Para po laging puno. Kahit 2 kilo. Nalungkot naman. Tama nga naman. Para laging puno nga naman. Kasi sabi pag ano, kailangan to, may pamahiin. Sinong bumibili ng bigas? Gusto kong malaman. Kanya ano na lang kung sinong kikita. Opo, ganun. Yung panganay. Opo, yung pangalan namin nagsusupply din. Pagka pagka sumahod na, gano'n. 25 kilo. Eh, pero hindi madalas kasi syempre. Maliit yung nakatara pati. Lagayan, maliit din. Diyos na sa akin. Dito pakita natin dito. Kuya Boss. Maliwanag dito. Ito po yung ito na yata yung pinakamalaking lagay ng bigas na nakita ko sa buong mundo. Sino nakaisip naman nito? Si mama po. So, yung sabi niya. Kasi pamahiin pag New Year, ano, kailangan mga puno lahat ang lagayan. Suliitan para puno. Kapag malaki, hindi mapuno. Tama nga naman yun. Kaya lang hindi pa rin puno ngayon. Oo nga, sabi niya, kailangan pagka Oh, Wala nang may lagay. gatang. Ito, sinong gumawa po ng gatang? Ako po. Ikaw. Ito, condensed to eh, Bab. Sa ano po yun? Sa gatas na. Gatas. Dapat mo na isa. Condensed. Oy, Bunsoy, tabi mo na ito. Ay, lalagyan kita. Sino po yun? Si Kuya Orlan. Hindi kita nakilala. Nagtatransform eh. Kapita-pitagan pala pag Ingat ka, sir, ha? Sige, babalik pa naman ako dito. Inano lang ako ni nanay, eh. Oo. Magano muna. Bili kayo ng bigas, ha, mga anak. Hindi, pagmamahal natin to sa kanila. 1, 2. Nagtira lang akong pang Matakbo eh. bili kayo ng bigas at saka ha? Ate. Mag-grocery kayo, kahit pa paano. Thank you po. Welcome, ate. Tapos bili kayong ha? Kasi nakita ko tuyo lang ang nakasabit doon. Bili kayo ng... bili kayo ng beef, baka o kaya Baboy na lang, baboy. Maglinaga kayo, sinigang, ate.